Bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot laban sa katiwalian at korupsyon, inaasahan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na mailalatag sa SONA ang mga hakbang para mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Itong ilan sa mga inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Gatchalian, mahalagang mailahad ng Pangulo ang mahakbang kung paano mapapasiglang ekonomiya ng bansa na susi sa poverty reduction. Inaasahan din niya ang paglalatag ng mahakbang para hindi na maulit ang kontrobersya sa flood control projects. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget, yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget. Sa pagbubukas naman ng second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang mga panukalang magpapabilis sa pagbangon at pagpapalakas ng ekonomiya. Tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills, in-identify namin dun kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. Tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AIX bill, tulad ng Giatic Hospital. So, kina-cluster namin sila. Tiniyak din ni Gatchalian ang pagpasa ng 2027 national budget sa tamang oras para maiwasan ang reenacted budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at mga pagdinig sa pambansang budget sa oras na maisumite ng Executive Department, ang National Expenditure Program o NEP. Well, work with the chairman, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti. Pinag-aaralan naman ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga pagdinig sa national budget. Kasalukuyan kasing ginagamit ang ilang silid ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bernard Ferrer para sa Bayan.